At sa mga sumandaling ito, mga minamahal ko, tayo po'y darako na. At huwag nang mainip ang mga anak ng Diyos. Amen? Amen? Darako na, mga minamahal ko, sa pinakamahalagang bahagi ng ating pong pananambahan, ang pagdadala ng mensahe ng kaligtasan. Amen? Kaya mga minamahal, humanda na po, mga minamahal kong bawat isa, at bilang pagbibigay galang sa salita ng ating pong pinakamamahal ng Panginoon, hinihiling ko po na ang bawat isa ay tumayo. At narito po ang ating pong pinagpalang mga aral sa habang ito ang ating beloved ordained preacher, beloved Brother Buboy Nier. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. God bless you, Brother Noel, our beloved elder. Let us pray. O budikila at mapagpala naming Diyos, sama namin sa langit, aming napakabait at pinakamamahal na Panginoong Hesus. Muli, sa maghapong ito, aming taos-pusong pinarangalan ka, niluluwalhati, sinasamba, pinasasalamatan sa dakilang kaarawan, hallelujah, na amin pong palaging isiniselebrate, mahal na Panginoon, di man namin alam ang araw, oras, panahon, buwan o taon, mahal na Panginoon, ng iyong kapanganakan. Ngunit kami ito sa puso nagpapasalamat, nagkakaisang magkakapatid, naghahandog ng taos-pusong pasasalamat, pagpupuri sa iyo dahil sa mga kagilagilalas na gawa mo sa aming buhay. Salamat sa mga unang yugto ng banal na gawaing isinagawa na iyong nilangisan, sa mga papuring awit, sa mga patutuong inihayag ng iyong mga anak, sa mga awitin ng iba't ibang mga awit na yung binuhos sa aming kalagitnaan, napakatamis na presensya at mga special na mga hallelujah, pagpapaalala sa mga anak mo, sa lahat naman ng yari sa aming mundong ginagalawan, hanggang hallelujah sa pagtatapat muli, mahal na Panginoon, sa mga sandaling ito, aming pag-aralan ng iyong mga salita, ngunit kami munang lahat na narito ay nagpapakumbaba, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang mga pagkakamalit, mga pagkakasala, dahil wala kami magagawa, mahal na Panginoon, anumang aming isasagawa, kung hindi kami magpasalamat, humingi ng tawad sa mga pagkakamaling ito, linisin mo kami, hugasan ng banal na dugo, umago sa krus ng Kalbaryo. At sa pangkalahatang panalangin ng iyong propeta, our dearly beloved Pastor Will Distrad Almeida, aming sinasaway ang mga demonyo ng hadlang, demonyo ng antok, demonyo ng mga pag-aalinlangan sa Ebanghelyo ng kaligtasan. Demons be frozen, cast out in our midst in the mighty name of Jesus, and anoint the word of the Lord. Hallelujah! Praise the Lord. In Jesus Christ's mighty name, amen and amen. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Makabalik po tayo sa ating mga upuan, maminamahal. Yung ko'y nagagalak at sana, hindi na sana, palagi na lamang pong December o itong ating selebrasyon, maminamahal, dahil ang mga Kristiyano ay talagang hitik na hitik, punong-puno, at narito tayo. Ipinapakita natin hindi lamang sa ating mga bihis, ating pong pagpaparito ay pagpapatunay ng ating pagmamahal sa ating Diyos na buhay. Amen. Sa kanyang dakilang kaarawan na ngayon maminamalagdaos ang buong mundo. At hindi tayo naapektuhan itong kinatatakutan ng buong mundo. At nariyan ang patnubay, pagabay, ang safety. Amen. Amen. At nakarating kayong maluwalhati, lalo na ang ating dearly beloved visitors. Welcome po kayo maminamahal sa ating banal na gawain dito sa San Carlos, and we are celebrating our Christmas Thanksgiving. Amen. Ang kapanganakan ng ating mahal na Panginoon, at ako man at ang aking buong sambahayan ay bumabati ng maligayang Pasko sa lahat ng mga anak ng Diyos at manigong bagong taon sa darating pa na isang linggo. Purihin ang ating Diyos na buhay. And I give double honor and respect to our dearly beloved and honorable Pastor Will Distrad Almeida. And we always remember and cherish the blessed memories
and teachings ng ating dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. At Merry Christmas din po sa kanyang beloved children, grandchildren, and children-in-law. Amen. At Merry Christmas sa ating mga beloved workers, beloved elders, sa lahat ng mga Kristiyanong narito. Amen. Praise the Lord. At siyempre po sa ating pinararangalan ang ating nag-iisang Diyos, ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Espesyal na araw, maminamahal. Amen. Amen. Kaya dapat walang nakasimangot. Ano nangyari? Para tayong talunan. Hindi na tayo makangiti, maminamahal. Amen. Saan ba kayo natalo? Yung mga tumatayo dito, maminamahal, nagpa-fasting pa yan. Kahapon, hindi pa kumakain hanggang ngayon. Talagang nangungulumtoy na yung aming tiyan dahil gusto man namin kumain, ngunit gusto naming parangalan ang mahal na Panginoon. Dahil habang ikaw ay nagpapagutom, ay lalong nagagalak at natutuwa ang Diyos na yung pinaglilingkuran, hindi mabaliwala ang ating mga pinag-uusapan dito. Tumitimo sa ating puso, sa ating mga isipan. Amen. Talagang dumidikit po yan. Amen. Praise the Lord. At memorize na natin yung kapanganakan ng mahal na Panginoon. Amen. Tuwing Disyembre, wala tayong ibang tinatalakay kung hindi yung mga Biblia sa kanyang kapanganakan. Alam natin na siya'y isinilang sa sabsaban. Alam natin, maminamahal, na talagang hindi siya tinatanggap. Nung lang overnight, napakagandang pag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya lagi namin kayong hinihikayat, kinakausap. Bakit kayo malungkot? Dahil karamihan sa inyo, linggo lang dumadalo. Hindi kayo nag-overnight. Kung nag-overnight kayo, isa kayo sa nakangiti ngayon. Abot nga ang inyong galak. Dahil maminamahal, alam natin, kung yung 3 hari, maminamahal, hinahanap ang mahal na Panginoon. Hallelujah, saan siya isinilang? At mga matatalinong mga hari na nagdadala ng talagang napakamahamahal na mga bagay, maminamahal, na hinahanap ang ating Diyos. At grabe, maminamahal, ang kanilang paghahanap, hindi basta-basta, sinusundan lamang yung ilaw, at hindi pa tinatanggap doon sa mga hotel, doon sa mga inn, na pwedeng, doon sa mga panganakan, hindi pa tinatanggap ang mahal na Panginoon during that time. Dahil punong-puno, as usual, ngayon, pag-araw ng Disyembre, di ba? Lahat halos, kung walang pandemic yan, talagang kita mo naman ngayon sa atin pong mga lugar na talagang kinagigiliwan ng ating mga kapwa Pilipino, ng lahat ng tao. Diyan sa Baguio City, akala mo walang pandemic. Amen. Talagang kahit saang dako, maminamahal, makikita natin. Hallelujah. Pero ang Diyos na nagkatawang tao, hindi pinapansin ng karamihan ng ating minamahal na mga kapwa-tao, ating mga kapwa Pilipino. Kaya kayo, maminamahal na mga bisita ngayon, at mga naunang mga Kristiyano ay mapalad sa lahat ng mapalad. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen! Dahil tinatanggap ninyo ang hamon ng ating Diyos na kayo'y pumarito. Makinig, maminamahal, magmula pa kanina. Yung ating isinasadula kanina, maminamahal, yan ay totoong nangyayari sa ministeryong ito dito sa outreach ng San Carlos at sa buong Pilipinas. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Amen. Ano pang ang ginawa, maminamahal, ng ating mga businessman? Pinapalitan ang ating mahal na Panginoon ng mga Santa Claus. Ang kinikilala tuloy ng tao ngayon, maminamahal, hindi na ang mahal na Panginoong Hesus. Ang binibirthdayan, hindi na ang mahal na Panginoong Hesus, si Santa Claus na. Yan yung mga malls. Lahat, pumupunta ang tao. Pero kapag sila'y iniimbita sa ganitong gawain, hindi sila nakikinig. Ang sabi nila, saka na lang yan. Ano pa ang gusto nila? Yung iba, andun, imbis isi-celebrate kasama ang mga mahal sa buhay, dahil sa isang taon, nagkakagalit yan mula Enero hanggang Disyembre lang, magbabatian at nagpapatawaran dahil alam nila kapanganakan ng Diyos.
Sumaliwanag na intindihan ng tao, ang kapanganakan pala ng ating Diyos ay ang pagpapatawad sa lahat ng mga taong lumalapit kay Kristo para gawin siyang Diyos at Hari ng kanilang buhay. Tingnan niyo mga minamahal, pero binabaliwala. Anong ginagawa ng ating mga ninuno, yung ating pong mga matatanda? Pinapalitan ng beer, pinapalitan ng alak, pinapalitan ng mga pagkain. Maminamahal, kung ano-ano. Tayo, nagpiprepare tayo ng pagkain sa hapagkainan tuwing birthday ng mahal na Panginoon dahil galing sa puso. Nagpapasalamat tayo na isinilang ang ating tagapagligtas. Inaalaala natin ang kanyang mga pagsasakripisyo. Amen! Everybody shout, praise the Lord! Dapat pa minamahal na iintindihan ng mga anak ng Diyos yan na kapag tayo po ay nandito sa gawain ng mahal na Panginoon, anong dapat ikalungkot? Amen. Bakit ka nalulungkot? Bakit tayo nalulungkot? Papasok ka rito, nalulungkot ka. Uwi ka, nalulungkot ka pa rin. Pumasok ka rito, magpuri ka. Magpapawis ka. Hallelujah, magtaas ka ng kamay mo. Pumalakpak ka sa abot ng iyong kaya. Dahil yan ang kinalulugdan ng mga bagay ng mahal na Panginoon. Mula kanina hanggang ngayon, tinuturuan tayong magpuri. Amen. Anong ating pambungad na ginagawa? Magpuri. Anong ating ginagawa pagkatapos magpuri? Mga awitin na mga awit. Di nyo napapansin yan? Dahil yung pagpupuri na yan ay magwawala, mag-aalis ng kalungkutan. Kapag ikaw ay palaging nalulungkot at hindi ka na makapalakpak, lagi ka na lang ang tamimi, abay dadaganan at dadaganan ka ng masamang espiritu. Amen! Dadaganan at dadaganan ka ng problema. Paano ka makahon? Kinakailangan pagdating dito, pumalakpak na, nagsimula na, nagja-jumping na dito ang song leader, ang mga nag-a-assist. Ikaw, akala mo, nagbibilang ka pa rin ng puste. Aba, maminamahal, kalungkutan talaga ang iyong matanggap. Amen! Hindi tayo pumarito para tumanggap ng kalungkutan. Hindi tayo pumarito para tumanggap, maminamahal, ng kasawian. Dumadalo tayo para habang tayo nagpupuri, pumapalakpak, in return, nagagalak ang ating Diyos. Ipinababa niya ang kanyang Santo Espiritu sa ating kalagitnaan. Anumang talatala mo ng mga problema, kabigatan sa buhay, ngayon maminamahal, pagagaanin yan ng ating mahal na Panginoon. Kaya kilos-kilos din paminsan-minsan. Huwag tutulog-tulog. Amen? Amen? Everybody shout, praise the Lord! Maminamahal, kinakailangan tayong gisingin. Lahat ng mga patotoo kanina, kumbinsido tayo. Grabe, ang kapangyarihan ng Diyos, hindi gawa ng tao. Kinatatakutan ng COVID-19? Dapat ang tao matatakot. Paano siya makatakas sa naglagablab na impyerno? At dapat ang tao ang dapat katatakutan, maminamahal. Paano siya makatakas sa kasalanan? Dapat ang tao matakot. Paano siya hindi maitapon doon sa dagat-dagatang apoy. Dahil ang sabi ng banal na kasulatan, maminamahal, sa ayaw natin at sa gusto, nakasulat sa banal na kasulatan na ipinangaral lang mabuting balita, binuksan na ang ating kaisipan through television, radio, ngayon, webcast. Maraming salamat sa ating mga webcast viewers buong mundo. Marami tayong mga sumusubaybay sa London, sa Amerika, yan sa Australia, sa Hong Kong. Nanonood sila, maminamahal, tuwang-tuwa sila habang napapanood tayo. Imagine, ang layo nila. Ang sabi nila, sana nandyan kami. Gusto namin makipag-celebrate sa inyo. Pagkatapos tayo ng celebrator, nagsiselebrate dito, nakasimangot. Amen. Amen. Anong dala ng Diyos sa ministeryong ito? Ating pag-aralan ng salita ng Diyos, maminamahal. Buksan natin ang aklat ni San Marcos, kabanatang 1, talatang 15. Basahin ninyo, maminamahal. Unang-una sa English muna, din ating basahin sa Tagalog. Praise the Lord. Kindly. From the book of Mark, chapter 1, verse 15. And saying, the time is fulfilled, and the kingdom of God is at hand. Repent ye, and believe the gospel. Amen sa Tagalog.
Sound. Ba't pinapatay ninyo sound? Amen sa Tagalog. At sinasabi, naganap na ang panahon at malapit na ang kaharian ng Diyos. Kayo'y magsisi at maghisampalataya sa Ebanghelyo. Amen. Tingnan niyo, maminamahal. Saying the time is fulfilled and the kingdom of God is at hand. Tatlong bagay ang illustrate dito. The kingdom of God is at hand. Repent ye and believe the gospel. Ito po yung pinapangaral. Mga minamahal, yung mga manok natin nandiyan na sa ating mga luhuran, hindi ninyo tinitingnan. Ano ba yan? Yung ating ilaw doon sa gate, andiyan, nakabukas pa rin. Ano ba yun? Workers. May manok na sa loob, oh. Grabe talagang gawa ng kalaban eh. Nagpapapansin talagang demonyo para talagang ililihis yung atin pong mga pakinig. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang mensahe sa hapong ito, ang sabi rito, ang kaharian ng Diyos ay malapit na. Ang pagbabalik ng Diyos ay malapit na. Kung tayo'y patulog-tulog pa rin hanggang sa kasalukuyan, isang na bagay, tayo po ay masusumpungan sa kangkungan. Wala tayong mapatutunguhan. Ilang bisis, maminamahal, ipinapangaral ang mabuting balita. Sa pangangaral ng ating dearly beloved pastor, ng ating dearly beloved mama dear, ng mga ordained preacher, ng mga preacher, maminamahal, ng mga mangangaral na nangangaral. Preach the gospel to all the nation. Those who believe shall be saved, and those who do not believe will be damned. We will be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of our sins, and we will receive the gift of the Holy Ghost. Ipinapangaral ang mabuting balita. Ang sabi ng banal na kasulatan, magsisi ang lahat. Magsisi. Dahil ang kapanganakan ng Diyos ay ang pagdadala ng kaligtasan. Bago ka maligtas, kinakailangan magsisi ka sa iyong kasalanan dahil walang taong maliligtas kung hindi marunong magsisi. Kaya kinakailangan, we must have to repent from our sins. Akala natin yung ating pangungumpisal sa mga pastor, sa mga pari ay tama na pangungumpisal. Hindi po pastor at tao ang pangumpisalan sa kasalanan. Hindi tayo sa pastor nagkasala. Hindi tayo sa pari nagkasala. Sa Diyos tayo nagkasala. Kaya kinakailangan sa Diyos tayo humingi ng tawad sa lahat ng ating ginagawa. Dahil lahat ng mga pasakit ngayon sa tao, lahat inililihis ang tao, maminamahal, sa katotohanan. We must have to know the truth, and the truth shall set us free. Seek the truth, and the truth shall set us free. Ang katotohanan, maminamahal, si Kristo. Si Kristo ang katotohanan, ang buhay. Si Kristo, maminamahal, ang daan. Walang ibang daan sa silong ng langit, sa ibabaw ng langit, sa ilalim ng lupa, na sugat ay kaligtas ng tao, kung di na kay Kristo Jesus. Nasa pagtanggap kay Kristo bilang kanyang tagapagligtas. Dahil tayo, maminamahal, likas na inilika sa mga kasalanan. Ipinaglihi tayo sa kasalanan ni Adan at ni Eva. Amen. Kailangan ng tagapagligtas. Kinakailangan, maminamahal, ipanganak ang ating mahal na Panginoong Hesus Kristo. Para sa pagpapanganak niya, pagsilang niya, mamulat na tayo sa katotohanan. Hindi na tayo ulit-ulitin pang pagsabihan. Ngayon, nalalaman mo ang Ebanghelyo ng kaligtasan. Huwag ka nang tumingin, halila sa likuran, sa kaliwa, sa kanan. Tingnan mo na si Kristo na magiging tagapagtapos ng iyong pananampalataya kung Kristiyano ka. Kung hindi ka pa Kristiyano, yung kasalanan mong ginagawa sa araw na ito, ang dakilang gift, grasya, maminamahal, regalo ng Diyos ay matatanggap mo. Anong regalo ito? Buhay na walang hanggan sa piling niya. Langit ay ibibigay niya sa iyo, sa akin at sa ating lahat. Lalo na kung ikay sumampalataya sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Believe the gospel. Paniwalaan mo ang Ebanghelyo ng kaligtasan. Paniwalaan mo. Sa lahat ng mga naniniwala, nagiging bunga ang patutuo. Amen!
Imagine yung COVID, maminamahal. Ating minamahal na kapatid, naka-duty sa ating mahal na presidente. Amen? Grabe lahat ng simptomas. Talagang naranasan niya. Walang gana na, walang pang-amoy. Lahat-lahat. Kung anong sinasabi, maminamahal, ng mga nakaramdam. Naramdaman niya. Pero ang sabi niya, ang sinabi lang sa akin, magtiwala ako kay Kristo. Dahil ito'y Kristiyanong tunay. Hallelujah! Ang sabi ng minamahal, hallelujah, na kanyang narinig, magpuri lang ako ng magpuri. Nagpuri ating minamahal na kapatid. Wala nang panlasa, wala nang pang-amoy. At talagang, sabi nga naman minamahal, 4 na beses siyang sunod-sunod na sinwab test. Pero ang kapangyarihan ng Diyos ay nagmamanifest sa ating minamahal na kapatid. Kapag ikaw ay sumunod, kapag ikaw ay nakikinig, kapag ikaw ay naniniwala, ang sabi ng Biblia, ang kaharian ng Diyos ay nandito na. Hallelujah! Kanya na pong sinasabi sa atin, isa na lang na Advent ang ating inaantay. Ang pagtunog ng trompeta, hudyat ang pagbabalik ng mahal na Panginoon na kinakailang masumpungan ka, masumpungan ako dito sa gawain. Sa gawain! Dahil yung kanina maminamahal, yung huling nag-testify kay Mananak, ang sabi niya, Miyerkules, nag-rapture, ang daming naiwan. Hindi ka natakot, linggo ka lang dadalo. Paano ngayon kung maiwan ka sa rapture? Ano pang pag-asa mayroon ka? Ano pa? Hindi sa mabubuting gawa ng tao, maliligtas ang tao. Hindi maminamahal sa kanyang kayamanan, maliligtas ang tao. Hindi maminamahal sa kanyang nagagawang mabuting bagay, maliligtas ang tao. Nasa iyong paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, Miyerkules, Biyernes at Linggo, ipagtrabaho mo ang iyong kaligtasan na may takot at panginginig. Humakbang ka, pumarito ka, sumamba ka sa ating Diyos. Hindi sapat na kayo namuhay na may kabanalan, nagbibigay ng may katapatan. Kinakailangan tumalo ka. Amen? Dahil nasa pagdalo, maangkin mo ang kapangyarihan. Nasa pagdalo, sa gawain na malapayon, maangkin mo ang kaligayahan. Tingnan nyo maminamahal, kahit anong lungkot mo, kahit anong karamdaman mo, kahit anong naramdaman mo, sa oras na bababa ang espiritu ng ating mahal na Panginoon sa iyo, tiribling kagalakan, maghihiyaw ka, sisigaw ka, magpasalamat ka sa mahal na Panginoon, sa iyong naranasan, sa iyong naramdaman, dahil sa presensya ng mahal na Panginoon. Grabe! Sa Biblia, may mayaman dito maminamal na tao. Siya na yata yung pinakamayaman. Pakinggan natin anong sinabi ng Biblia. Dahil karamihan ng ating mga kapwa Pilipino, kapwa tao, ito po ang kanilang katuwiran. Basahin natin ang sinasabi ng Mateo, kabanatang 19, talatang 16 hanggang 25, upang ating pong maipipicture out ang ating mga buhay, amen, kung ano bang klaseng Kristiyano tayo. Ngayon nagsiselebrate tayo ng kapanganakan ng ating mahal na Panginoon. Ngunit, ang iba sa atin, para pang, ano ba talaga ang ibig sabihin ng Pasko? Basta ako gumawa ng mabuti, hindi pumatay, hindi nang agrabyado, hindi gumagamit ng druga, ako'y walang inagrabyadong tao, ako'y mabuting tao, ako'y matulungin. Basahin natin ang Biblia kung ano sinabi. Diretso na tayo sa Tagalog para maintindihan natin. Hallelujah ang talatang ito. Kindly, praise the Lord. Amen. Dito po sa Mateo 19, ang talata 16 hanggang 25. At narito, lumapit sa kanya ang isa at nagsabi, Guro, ano ang mabuting bagay na gagawin ko upang ako'y magkaroon ng buhay na walang hanggan? At sinabi niya sa kanya, bakit mo itinatanong sa akin ang tungkol sa mabuti? May isa na siyang mabuti. Datapwat kung ibig mong pumasok sa buhay, ingatan mo ang utos. Sinabi niya sa kanya, alin-alin? At sinabi ni Jesus, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag sasaksi sa di katotohanan. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, at ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Sinabi sa kanya ng binata, ang lahat ng mga bagay na ito ay ginanap ko. Ano pa ang kulang sa akin? Sinabi sa kanya ni Jesus, kung ibig mong maging sakdal, humayo ka, ipagbini mo ang tinatangkilik mo, at ibigay mo sa mga dukha, at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit, at pumarito ka, sumunod ka sa akin. Datapwat nang marinig ng binata ang ganitong panalita, ay yumaon siyang namamanglaw,
sapagkat siya isang may maraming pag-aari. At sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, katotohanang sinasabi ko sa inyo, mahirap na makapasok ang isang taong mayaman sa kaharian ng langit. At muling sinasabi ko sa inyo, magaan pa sa isang kamelyo ang dumaan sa butas ng isang karayom, kaysa isang taong mayaman ang pumasok sa kaharian ng Diyos. Sa 25, at nang marinig ito ng mga alagad, ay lubhang nangagtaka, na nagsisipagsabi, sino nga kaya ang makaliligtas? Amen. Pagpalain ang mahal na Panginoon ang kanyang mga salita. Magbubulay-bulay tayo ngayon, maminamahal. Hindi tayo mayaman, pero mayaman tayo sa salita ng Diyos. Nasumpungan natin ang katotohanan. Ang katotohanan na nagpapalaya sa ating mga karamdaman, sa ating mga problema, sa ating mga suliranin. Ang mga bulag nakakakita, ang mga pilay nakalakad, ang mga kitungin nilinis, ang may mga sakit sa puso, pinagaling, lahat ng uri ng karamdaman, mga bisyo, inalis ng Diyos. Yang mga patunay na yan, maminamahal, ng ating mahal na Panginoon, ay hindi nasumpungan doon sa mayaman. Lately lang, nakakatakot na balita. Kagabi lang isinend ng aking isang kaibigan. Diyan daw sa dako ng Germany. Nagpulong na ang millions na tao. Pinapaliwanag nung anak o pamangkin ni John F. Kennedy. Ipinaliwanag ngayon anong ibig sabihin dahil mayroon pang panibagong trends na naman ngayon. Yung variant na mas mabagsik pa sa COVID-19. Kung COVID-19 nga, nanginginig na tayo, 70% pa daw ito na mas mabagsik at madaling makahawa. Nagrally na doon sa Berlin, Germany, dahil ito palang COVID-19 na gawa, hindi man nagsasite ng isang tao lamang. Alam natin kung sino yan. Mga mayayaman, mga elite person, itong mga nag-aanarkiya sa lahat, paminamahal ng buong mundo. Alam niyo po, anong sandata na ginamit nila ngayon? Itong COVID-19 to slave all people. Para alipinin na ang lahat ng tao. Gusto nila, hindi lamang kalahati na populasyon sa buong mundo mamamatay. Kaya ang Biblia, beforehand, nagsasabi na sa atin, ilang taon na nangaral ang ating mga ebangelista? 45 years, magpo-46 years na tayo sa telebisyon hanggang ngayon. Andyan ang ating mga pastor exposing the evil, hallelujah, of communism, the evil of Catholicism. We are not attacking Catholicism, we are not attacking communism, but we are attacking the tactics of the devil. Atin pong inatake ngayon, maminamahal, ang mga taktika ng dyablo upang alipinin lang pala ang tao. Tingnan niyo po ngayon. Ang bungakala natin, tatakan tayo ng 666 dito sa ating kanang kamay. Dati sa ating noo, dahil yun ang sinabi ng Revelation chapter 13. Amen. Amen. Verse 15, 16, and 17, and 18. Akala natin, yung mark of the 666 ay ilagay pa dito. Ilagay pa dito. Hindi kayo nakapansin? Anong kailangan ng tao? Vaccine. Ang vaccine na ito, dahil sa variant ng talagang lumabas, mismo si Presidente kagabi, nag-meeting. Hindi na muna ituloy yung face-to-face na gagawin ng mga estudyante dahil natatakot siya. Grabe, maminamahal, akala natin, dirty tactics of politics. Grabe ang ginagawa. Alipinin lang pala ang tao. Pag tayo ay magpa-injection, kuha na, maminamahal, ang lahat ng detalye ng iyong katawan, maminamahal ko, dahil yung pong mga inilalagay na dyan, ayon sa pagsusuri ng mga eksperto, kung paano nakuklon, hallelujah, ang isang ship, tupa, na kahit saan, maminamahal, makikita na kahit saan, hallelujah, makipaghalo-halo. Ngayon, maminamahal, kontrolado pa ang tao.
Dahil andyan na mismo sa'yo ang kontrol kung paano ka, kailan ka mamamatay, kung dahan-dahanin. Hindi tayo alarmist, hindi tayo maminamahal, nagbibigay ng mga pangangaral ito para alarmahan ang lahat. At ito maminamahal ang ating mga haka-hakalamang hindi. Ito po ay pagbibigay at paalala sa lahat ng mga anak ng Diyos. Hallelujah! Na sa kasalukuyan pala yung ating mga binasang sa Biblia. Ang sabi ng Biblia, maminamahal, ang mayaman, hallelujah, wala nang maisip. Nagtatanong siya, akala yung kanyang pagbibigay sa mga mahihirap, okay na? Akala, maminamahal, yung kanyang pagtulong sa mga walang-wala, okay na? Hindi siya gumagawa ng masama? Anong ginagawa ngayon ng mga mayayaman? Tinitingnan ang tao, lumulubo na ang populasyon. Dumadami na tayo. Hindi na makokontrol ang ekonomiya, lalo na ngayon, nakita nila. Ang ating mahal na presidente, maminamahal. I am not judging him. Wala tayong ginajudge dito. Ang buong akala natin, dahil grabing pagmamahal, grabing pagsisikap na pangalagaan ng kanyang kapwa Pilipino. Ngunit pag-isip tayo, maminamahal, hallelujah, kung totoo, itong COVID-19 na ito, kung totoo, hallelujah, ang plano ng mga elite, ang plano, hallelujah, ng mga mayayaman sa buong mundo, na sakali na tayo. Kailan ka pa kikilos? Kailan ka pa gagawa sa iyong karapatan para ipaglaban yung pagiging tunay mong Kristiyano na ikaw ngayon ay binibigyan ng Espiritu ng Diyos? Nang sabi ng Biblia, 2 Timothy chapter 1 verse 7, hindi ko kayo binibigyan ng Espiritu nang lagi kang takot, tinatakot, takot na takot. Dahil mga matatakotin, itapon sa dagat-dagat ang apoy. Kinakailangan tumapang ka. Tumapang tayo. Kung hindi tayo tumapang, ipinoportray kanina sa ating dula-dulaan. Kung hindi matapang ang mga Kristiyano, saan tayo pupulutin ngayon? Yung iba, tumigil na sa pagsamba. Walang pananambahan. Tumigil ba tayo? Ang kapangyarihan ng Diyos nasa atin. Ang kapangyarihan ni Kristo na sa atin sa oras na mapuspos ka ng Espiritu ng Diyos. Nakita ninyo? Kinakausap, dadalo kami sa gawin ng Jesus Miracle Crusade. Kahit ayaw lumulusot, gumagawa ng kaparaanan. Bakit? Dahil kapag bumabalik ang mga masamang espiritu sa atin at tayo'y magre-rebuilde, isang tiyak na bagay, itong mga leftist, mga rebelde, mga rightist ng Pilipinas, ng buong mundo, maminamahal, kapag ang Kristiyano, babalik ang kanilang mga masamang espiritu, nang sabi nga ng Biblia, magdadala pa ng 7 pa ng mga masamang espiritu, magkaroon ng terribling chaos. Itong ating nabasa, maminamahal, na latest ngayon, proof na lang ang kailangan. Magkaroon ito ng world chaos. Pero ito po'y nakatala na sa Biblia. Kaya huwag tayong magpadaya. Faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. Romans 10:17. Makinig ng Ebanghelyo ng kaligtasan, dahil Ebanghelyo ng kaligtasan ang magpapalaya sa atin para sa mga mangmang na kaisipan. Ang sabi ng Biblia, sa Proverbs chapter 29 verse 2, palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Everybody shout, praise the Lord! Ang sabi ng Proverbs, maminamahal, hallelujah! Chapter 29 verse 2, when the righteous are in authority, the people rejoice. But when the wicked bear it roll, the people mourn. Kailan ka pa magpakatapang? Yung mga nangangaral ng mabuting balita, nandiyan na sa Senado, nandiyan na sa Kongreso. Sabi nila nung araw, si Kristo ang kailangan. Ngayon, maminamahal, tumahimik na sila. Sino magbigay? Paalala sa ating mga kapwa Pilipino, sa ating mga kapwa mananampalataya, kundi yung mga kaalam sa katotohanan ng mga katotohanan. Tayong nakakaalam ng katotohanan, tayo ang magpapaalam sa kanila. Dahil kung pababayaan natin ang ating minamahal na bansa, isang tiyak na bagay, maminamahal, gugupo ito, malulugmok ito. Pero ako'y naniniwala, habang nandito pa ang lasa ng mundong ito,
ang asin ng mundong ito. Walang iba kung hindi ikaw at ako na sumampalataya kay Kristo. Tayo na natili sa ating pananampalataya. Kahit anong hirap, dumadalo. Kahit walang may pamasahe, naglalakad para lamang makarating sa gawain ng Panginoon. Tayo ang lasa ng mundong ito. Tayo ang inaantay ng ating mahal na Panginoon. Hindi pala sariling katuwiran ng tao ang makapagliligtas sa kanila. Nandito kay Kristo, nasa gawain ng mahal na Panginoon. Nasa pagtitipon sa mga banal. Nandito sa iglesia na tunay, na iglesia na may kapangyarihan. Pakibasa po sa Tagalog lahat ng aking sinasabi. 2 Timothy chapter 1 verse 7 at yung aking sinasabing Proverbs chapter 29 verse 2. Kindly, praise the Lord. Dito po sa aklat ng ikalawang Timoteo, kabanata po ay 1, talata po ay 7. Ito pong sinasabi, sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katakutan, kundi ng kapangyarihan at ng pag-ibig at ng kahusayan. Dito po sa aklat ng Kawikaan, kabanata ay 29, 29 verse 2. 29:2. Ito pong sinasabi, pagka ang matuwid ay tumadami, ang bayan ay nagagalak, ngunit pagka ang masama ay nagpupuno, ang bayan ay nagbubuntong hininga. Amen. Tingnan nyo, maminamahal. Sino pa ba ang nakakaalam ng katotohanan ng mga katotohanan? Mayroon pa bang iba? Sabi ko nga sa inyo, mayroon na nangangaral na bunga ng kanilang pangangaral. Andiyan na sa Senado, andiyan na sa Kongreso, andito na mga mayor na, andiyan na mga kapitan na. Pero hanggang ngayon, tinatakpan pa rin ang pangangaral ng mabuting balita. Sino nagpupursige ngayon na mangaral ang mabuting balita? Tayo na lamang. Ang ngayon, mapapakinggan mo half-truth. Wala nang nagpupursige para labanan ang evil forces na talagang ang sabi ng banal na kasulatan, we wrestle not against flesh and blood, but against spiritual wickedness in high places. Grabe, maminamahal, ang panggugulo ng dyablo sa iglesia ng Diyos. Pero mayroon bang magtatagumpay sa mga tunay na mga Kristiyano? Puspos ng Espiritu ng Diyos? Mayroon ba? Ang COVID-19 nga hindi nagtatagumpay sa mga Kristiyano. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Lahat tayo, yung iba galing sa Metro Manila, galing sa Bulacan, galing sa Pampanga, galing sa lahat, maminamahal, ng dako, may COVID yan. May nagtatagumpay ba sa mga tunay na mga anak ng Diyos? Wala. Kahit isa. Bakit? Kapag ang katuriran ni Kristo, kapag ang kapangyarihan ni Kristo ay nasa iyo, we are more than conquerors in Christ Jesus. Grabe ang iyong kapangyarihan. Yurakan mong mga lakdan sa pangalan ni Jesus. Ang COVID, rebukin mo sa pangalan ni Jesus. Magmistula itong mag-disappear, mag-dissolve, maminamahal, in Jesus' name. Amen. Saan mo makuha ang kapangyarihan na yan? Sinisikap nating dumalo ng dumalo. Dahil ang power nasa pagdalo. Ang power hindi nanggagaling sa mga ngaral, hindi nanggagaling sa mala pastor, galing sa mala Panginoon. Sa kapupuri mo dyan, sa iyong inupuan, sa kapalakpak mo, sa kasigaw mo ng hallelujah, praise the Lord, nagkaroon ka ng kapangyarihan. Bumaba ang Espiritu ng Diyos. Nung bumaba ang Espiritu ng Diyos, may kapangyarihan ka. Magbunga ito ng 9 fruits of the Spirit. Galatians chapter 5 verse 22 and 23. Amen. Mamanipisto sa iyo ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya itong mga elite na ito, itong mga mayayaman na ito, sa pangunguna ni Bill Gates, sa pangunguna ng mga ginagamit ng demonyo ng mga alugarti na ito, maminamahal, itong mga mayayaman na ito, hallelujah! Darating ang araw kapag kumilos ang mga anak ng Diyos para imulat ang iyong mga kapitbahay, ang iyong mga kamag-anakan sa katotohanan ng mga katotohanan. Hallelujah! Ang sabi ng Biblia, magulat sila, itong mga taong ito,
even this false prophet, kahit na maminamahal yung son of perdition, yung papa ng Roma, hallelujah, na maghahari sa buong mundo dahil billions of dollars, hallelujah, ang hawak nila. Ang sabi ng Biblia, susunugin sila sa harapan ng tao. Makikita ng buong mundo ang kalimang ginagawa. Nasa banal na kasulatan, maminamahal, para sa inyong kaalaman, tayo ang inutosang magbulat sa ating kapwa-tao, sa ating kapwa mananampalataya, sa ating kapwa Pilipino. Hallelujah! Kaya sabi ko sa inyo, wala nang panahon ngayon para magtampo. Wala na ngayong panahon para tayo magkakagatan sa isa't isa, para tayo magsisiraan sa isa't isa. Kumilos ang mga anak ng Diyos, ipangaral ang mabuting balita. Magpatuto kayo sa lahat, kahit saan kayo makapunta, sa trabaho ninyo, sa negosyo ninyo, sa hanapbuhay ninyo. Sabihin ninyo, itong katotohanan na ito na ipinangaral ng ating mahal na pastor. Nasa Biblia. Revelation chapter 17 verse 16, Revelation chapter 18 verse 8. Tingnan niyo po para inyong maalaman. Basahin sa Tagalog dahan-dahan. Tingnan niyo po, kapag nalaman na ng ating kapwa-tao sa buong mundo, sa ating mga kapwa Pilipino, na ito palang mga mayayaman ang ugat ng ito, na binabayaran, hallelujah, kayang i-manipulate, hallelujah, ang mga nasa kinaukulan, amen, i-control para ang tao ibalik tayo katulad nung araw sa pag-aalipin ng mga Ebyo sa mga Hebro. Dahil itong pandemyang ito is like a pattern na ikaw at ako ay gawin lamang slave. Sunod-sunuran. Kailan ka pa magpakatapang? Kailan pa tayo magpakatapang? Ang sabi ng Biblia, mga duwag, itapon sa dagat-dagatan apoy. Sinabi ng Revelation chapter 21 verse 8, chapter 21 verse 27, walang duwag makapasok sa langit para magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Tayo lang ang mga matatapang na tao. Wala tayong inatrasan. Dahil kung anong ating, hallelujah, mga evangelista, ano ang ating mahal, hallelujah, propeta, na nangangaral, 46 years na, this coming February, nangangaral tayo sa buong mundo, sa buong Pilipinas. At sabol pa ang mga anak ng Diyos. Dahil tayo lang ang pinuproteksyonan ng mahal na Panginoon. Huwag kayong mag-alala, huwag kayong matakot, dahil tayo'y protektodo ng ating mahal na Panginoon. Sabi pa nga niya sa Isaiah chapter 45, maminamahal, verse 7, verse 5, kumanyimi! Sabi ng mahal na Panginoon, utusan ninyo ako. Ibig sabihin, maminamahal, ang Diyos ay nakikinig sa atin. Ang Diyos ay nakikinig sa ating lahat. Kapag ikay nabautismuhan sa tubig sa pangalan ni Jesucristo, ikay bago ng nilalang. Ang sabi ng mahal na Panginoon, kumanyimi. Kung ating utusan natin, mahal na Panginoon, ilayo mo naman kami sa COVID-19. Ilalayo tayo sa COVID-19. Ilayo mo kami, mahal na Panginoon, sa mga disgrasya. Inilayo tayo sa mga disgrasya. Ilayo mo kami sa big one. Dahil halos diyan sa Batangas, naglindol. Doon sa Dadyang, sa Mindanao, naglindol din. Sarangani, sabay-sabayan. Grabe. Hindi pa ba mamulat tayo? Diyan sa katotohanan na yan? Kaya panahon na para yung ating minamahal na mga kapwa Pilipino na hanggang ngayon nakasandal pa rin sa kanilang relihiyon. Walang relihiyon na makapagligtas sa tao. Ang makapagligtas sa tao si Jesus. Dahil walang ibang, hallelujah, pangalan sa silong ng langit, sa ilalim ng lupa, na sugat ipaligtas ng tao, kundi sa pangalan ni Jesus. Si Jesucristo lamang ang makapagligtas ng tao. Si Jesucristo lamang ang makapagpabago ng tao. Si Jesucristo lamang ang mapapagaling sa ating karamdaman. Si Jesucristo lamang ang makapagdadala sa atin sa langit at magbibigay ng buhay na walang hanggan. Kung tayo tumapang lahat, pilitin nating malaman ng buong mga Pangasinense, buong Norte, kumilos ang mga anak ng Diyos, huwag na mayain. Anong gusto mo? Magpapugot ka? Pagdating ng wala kang vaksin, dahil ngayon, hindi ka na makabili sa grocery pag walang vaksin. Hindi ka na makatravel kung walang vaksin. Yun na. Ang national ID system, tiyak na bagay, next year, lahat tayo, isiwa na.
Isan ka pa magtatago? Kailan ka pa tumapang? Tumapang tayo, mula March hanggang December, buhay na buhay. Kasama ang ating mahal na Panginoon. Pinagpalang lubos. Kasama ang mga pagpapalang hindi mabilang. Hanggang ngayon, pakibasa po sa sinabi kong mga talata. Tingnan nyo anong sinabi ng Biblia. Oras na malaman ng buong mundo. Kayong mga malapit sa mga leader natin sa ating pamahalaan, sa ating mahal na bansa. Ating mga televiewers, ating mga radio listeners, ating mga webcast viewers. Iniibig namin kayo. Panahon na kumilos kayo. Dahil ang sabi ng Biblia, oras na malaman na ito palang lahat ay gawa-gawa, ibalik lang tayo sa pagkaalipin. Mismo tayong mga taong bayan na mamulat sa katotohanan, susunugin itong mga taong ito sa gitna ng kanilang kapulungan. Nakakatakot, maminamahal, kapag ang tao na ang kumilos. Kaya kailangan natin ng mga fearful na mga tao, matatakutin sa Diyos sa mga tao. Walang mga matatakutin sa Diyos dito sa Pilipinas. 100%, kundi ang mga taga-Jesus Miracle Crusade International Ministry lamang. Ma-identify natin, maminamahal. Kindly, basa. Amen. Dito sa Apokalipsis, ang kabanatay 17, talatay 16. At ang 10 sungay na iyong nakita at ang hayop ay siyang nangapupuot sa patutuan, at siya'y pababayaan at hubaran at kakanin ang kanyang laman, at siya'y lubos na susupukin ng apoy. Lubos na susupukin ng apoy. Sige. Amen. Sa 18, ang talatay 8, kaya't darating sa isang araw ang mga salot sa kanya, kamatayan at pagluluksa at gutom, at siya'y lubos na susunugin sa apoy, sapagkat malakas ang Panginoong Diyos na humatol sa... Palakpakan po natin ang ating Panginoon! Malakas si Kristo na nasa iyo! Malakas si Kristo na nasa atin! Makapangyarihan! Amen! Abay, para kanino ba yung mga salita na yan? Para kanino ba yan? Sino bang pinangungusapan dyan? Tayo mga Kristiyano nakakaalam ng katotohanan. Tayo mga Kristiyano ngayon na minumulat ng Malapanginoon sa buong katotohanan. Alam niyo na nasa katotohanan tayo. Bakit tayo magpapagapi, magpapaluko? Itong ating minamahal na mga kabataan, ang tatapang, sagutin. Minsan sinasabihan sila ng mga nasa checkpoint, tulog ang Diyos nyo. Sabi nila, kahit tulog, tatawag pa rin kami, gigisingin namin. Hindi na makikinig ang Diyos ninyo dahil nandito tayo sa pandemic. Sa pandemic na nga. Gusto bang patulugin ng Diyos? May pananampalataya tayo. Pagkatapos umangkin ng pananampalataya, halina magkaroon ka ng katapangan. Ngayon, ang sabi rito, kapag namulat natin, yung sinabing hayop na yan, na sinabi ng Biblia, kapag nalaman daw ng buong mundo ang kanilang mga ginagawang katiwalian, ngayon inuumpisahan na kay lahat ng mga reporter sa buong mundo. Mayroong kanya-kanyang comments. Ang sabi nila, kung mapatunayan talagang ganyan ang ginagawa ng mga elite ngayon, ng mga mayayaman ngayon, itong mga Illuminati na ito ngayon, maminamahal, hindi tayo natatakot kahit ang ating buhay ang kapalit sa ating in-expose na katotohanan. Dahil proven na ang ating mahal na pastor hanggang sa kasalukuyan, buhay na buhay, nangaral ng mabuting balita. Hallelujah! Atin po itong namana sa Kanya. Atin po itong maminamahal. Hallelujah! Sinampalatayanan. Ngayon, kung hindi tumapang ating mahal na pastor, di dapat, ngayon, sunod-sunuran lang tayo. Ang ilan sa atin, buto na lang, nasa ilalim na ng sementeryo. Dahil sa karamdaman, dahil sa pagiging abusado, mamatay tao, kriminal, mga gumagamit na pinagbabawal ng mga gamot, na nakita naman natin, maminamahal, ang resulta, nagpapakamatay ng tao, dahil sa sobrang depression, lahat na nangyayari na. Saan ka papupunta?
Tulad ka doon kanina sa pinuportray, sa webcast na lang muna tayo. Dahil sa webcast naman, para na tayong sumasamba. Ilan na nagpatotoo dito nang sabi, kulang ang panunod sa webcast. Ang webcast ay para lamang doon sa ibang bansa na walang mga gawain. Doon sa mga ilalim ng mga bundok na wala, hindi makakarating ang mga gawain pa. Kaya nagwe-webcast sila. Ikaw, andito lang sa San Carlos, buong palibot, nakapaligid ng mga munisipyo, andito ka lang sa Pilipinas, hindi ka na magta-travel, hanapin mo ang gawain ng Jesus Miracle Crusade. Kung saan, dumalo ka, Miyerkules, Biyernes at Linggo, ipagtrabaho mo yung kaligtasan. Kung hindi ka pa bautismado sa tubig sa pangalan ni Jesus, magpabautismo ka na. Hindi po ang Diyos batot siminto, hindi krusipiho. Ang Diyos ay Espiritu, kailangan siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Sabi ng Juan 4:24, inaantay niya ang mga sumasampalataya sa Kanya at magpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus upang magkaroon ka ng kapangyarihan, upang magkaroon ka ng kapayapaan, magkaroon ka ng tunay na regalo sa Disyembreng ito, na ang kapanganakan ng mahal na Panginoon, ibinibigay niya ang regalo ng kapatawaran, ng kaligtasan, ng buhay na walang hanggan, plus langit sa piling niya. Sa oras na kikilalanin mo siya, na siya ay Espiritu, kailangan siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Sa oras ay kay sumampalataya, tatanggap kay Kristo. Hindi po lahat ng tao ay anak ng Diyos. Para sa inyong kalaman, ang dami na nating mga taga-subaybay na mga sa Dagupan by Ansel. Nagbibigay na sila maminamahal ng mga comments. Ang sabi nila, pinagpala yung gawain ng Jesus Miracle Crusade. Nagkaroon kami ng kaalamang espiritual, natuto kami ng mga espiritual na bagay. Bakit? Wala tayong nililingid, wala tayong tinatago dito. Lahat ay ating hinahayag dahil ayaw natin ang lahat ay mapasa impyerno. Gusto natin lahat magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Sabi ng Juan 1:12, sino mang tatanggap kay Kristo, kilalanin si Kristo na kanyang tagapagligtas, Diyos at Hari na kanyang buhay, sila'y binibigyan ng karapatan para magiging anak ng Diyos, tagapagmana ng langit at buhay na walang hanggan. So hindi po lahat ng tao, yaw lamang kumikilala at tumatanggap kay Kristo. Amen? Amen? Everybody shout, praise the Lord! Paano yung ating minamahal mga kababayan? Sabihin, pare-pareho lang yan. Hindi. Hayaan mo yung taga-Jesus Miracle Crusade. Wala namang pumapansin na diyan. Pagdating ng araw, maminamahal, laking kagalakan ng mga anak ng Diyos. Pagtunog ng trompeta, mapapakinggan natin na magbabalik ang mahal na Panginoon hudyat, hallelujah, na tayo akyat, hallelujah, sa langit upang sasalubong sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Ang sabi ng ating unang talata kanina, the kingdom of God is at hand. Repent and believe the gospel. Paniwalaan mo ang Ebanghelyo. Magsisi ka. Nanlalamig ka, nanlulupaypay ka. Ika'y nag-backslide. Repent and do the first work. Nung ika'y mainit, bumangon ka. Maglingkod ka sa mahal na Panginoon na may katapatan. Ibalik mo ang una mong pag-ibig sa Kanya. May mga bumabalik. Balik ng mga karamdaman, mga kahinaan. Dahil hindi ka na nag-ati ng Miyerkules. Hindi ka na nag-overnight. Kinakalimutan mo na yung pagbibigay mong tungkulin mo para sa gawain ng mahal na Panginoon. Pag minsan walang nagbabantay sa atin, libre tayo sa ating mga tahanan, nag-uubad tayo basta-basta. Hindi tayo namumuhay na may kabanalan. Binabantayan tayo ng mahal na Panginoon. Kaya bumabalik. Sabi ng Biblia, umahon ka, tumayo ka, magsisi ka, humingi ka ng tawad sa mga ginagawang mga pagkakamali, mga pagkakasala, at gawin mo ang una mong ginagawa na inibig mong mahal na Panginoon nung araw nang sabi mo nga, bakit ngayon lang kita nakilala, mahal na Panginoon? Hindi nagpapatawad tuwing Disyembre lang. Nagpapatawad ka araw-araw dahil ikaw din ay nagkakasala at nagkakamali. Pag nagkakamali sa iyong kapwa, ang nanay mo, ang tatay mo, ang iyong kapatid na lalaki, kapatid na babae, ang iyong kapitbahay, lahat kung nagkakamali, humingi ng tawad, patawarin mo. Dahil kung ang Diyos
Nagpapatawad, ikaw na tao, hindi. Hindi pwedeng Disyembre lang magpatawad. Next week, ano na? Bagong taon na. Hindi, pag nagkasala sa'yo sa unang araw, patatawarin mo sa huling araw po ng Disyembre. Hindi pwede yun. Paano ka aakyat sa langit? Kristiyano ka pa naman. Tagapagmana ka ng langit at buhay na walang hanggan. Kagaya ng Diyos, napakalawak na ng pangunawa ang kanyang pagmamahal sa atin. Nagpapatawad siya. Sa tuwing kayo nagkakamali, sa tuwing kayo nagkakasala, manumbalik ka kadakadaka, lumuhod ka, malapagin nagkasala ako. Nagkakamali ako, patawarin mo ako. Ibig kong magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Kaya kinakailangan magsisi kadakadaka. Lumapit doon sa mga pinagkakasalahan, pinagkakamalian, at magpapatawaran kung hingi ng tawad. Sino ba naman tayo hindi makapagpatawad? Tayo yung mga tao lamang, mga tunay na Kristiyano, nagpapatawad, hindi nagmamatigasan, hindi maminamahal, nagpapataasan ng pride. Amen. Amen. Simple lang ang mensahe. Tatlo lang. Ang kaharian ng Diyos ay nandito na. Is at hand. Anytime rapture will takes place. Anong gagawin mo kung nagkasala ka, nagkakamali ka? Kasama ang ating mga bisita. Repent and be baptized in Jesus' name for the remission of your sins. Humingi ka ng tawad. Magpabautismo ka na karakadaka para hindi po membership yan, para ikay maging kapamilya ng ating mahal na Panginoon. Kasama na sa mga tunay na mga Kristiyano. At ang sabi ng Biblia, paniwalaan mo ang Ibanghilyo. Pinaniwalaan natin ang Ibanghilyo. Ngayon, itong inyong abang lingkod, maminamahal, dati drug addict, may sakit na syphilis, AIDS, 1986 up to the present, pinagaling ng mahal na Panginoon. Lahat ng mga tumatayo dito, magmula pa kanina sa pag-IMC, lahat yan ay may mga patotoo. Lahat yan ay binago ni Kristo. To prove beyond any shadow of the doubt na we are in the truth. We are in the royal family of God. Itong iglesia ng ating mahal na Panginoon, kanyang ipinanganak sa ministeryo ng The Jesus Miracle Crusade International Ministry. Mapalad tayo, totoong propeta ang tinawag ng Diyos. Totoong pastor ang tinawag ng Diyos para pangunahan ang ministeryong ito. Nagtatamasa na tayo. Ang sabi kanina, sa patotoo, kung yumaman ka ngayon, bonus na lang yan. Kung may sasakyan ka ngayon, bonus na lang yan. Kung may trabaho ka, pinaisip ka ng magandang negosyo ngayon, may house and lot ka, lahat ng anong mayroon ka ngayon, bonus na lang yan. Ang mahalaga ay yung langit na pinatatanggap natin, yung buhay na walang hanggan na tinanggap natin, yun ang pinakamahalagang bagay sa ibabaw ng lupang ito. Saan natin masumpungan? Kay Kristo lamang. Kaya sinong dapat pasalamatan? Sinong dapat ibigay ang papuri, pagluwalhati, pagsamba? Sinong dapat pasalamatan? Matuto kang magpasalamat para magkaroon ka ng kagalakan sa iyong puso at isipan. Dahil kapag hindi ka marunong magpasalamat, isang tiyak na bagay, makasimangot ka pa rin. Ang itatanyag namin sa inyo sa gabing ito, sa hapong ito, na kayamanan, ay kayamanan ng pagpapatawad. Kayamanan, maminamahal, na galing sa ating malapayon, kayamanan ng kaligtasan. Kaya si Kristo ang dapat pasalamatan. Habang awitan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, glory to the Lord Jesus. Thank you for giving to the Lord. Sabi ng Matthew, Kabanatang 11, talatang 28-30, Come unto me, all ye that are labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Lumapit kay Kristo, ating mga kapatid na kailangan ng kaligtasan. You will lead me. You walked upon the
Hallelujah, hallelujah. beside the stars sleep. Angels singing, then someone called your name. Return silence, you were standing there. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Forgiving to the Lord. I am alive that was changed. Oh, thank you for giving to the Lord. I am so glad you came. Oh, thank you for giving to the Lord. I am alive that was habang inaawit natin ang awiting ito, itaas natin ang ating mga kamay. May dapat niyang pasalamatan sa ating mahal na Panginoon. Isang taon ang masaganang pagpapala galing sa ating Diyos sa buhay. Hindi mo ba mapasalamatan ang ating mahal na Panginoon sa mga biyaya na patuloy ang iyong tinatanggap? Forgiven to the Lord, and I am alive that was changed. Oh, thank you, forgiven to the Lord. I am so glad you came. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Maminamahal, kung si Kristo ay nasa iyong puso, sa iyong buhay, kung si Kristo ang Diyos mo, wala kang katatakutan sa ibabaw ng mundong ito. Ang katatakutan mo ay ang paggawa ng kasalanan. Kaya lisanin ang paggawa ng kasalanan. Mula na matanggap si Kristo, paglingkuran si Kristo, yung Diyos at Hari ng iyong buhay, lisanin mo na ang makasanlibutang buhay. Tumungo ka sa makadiyos na buhay, punong-puno ng pag-asa, punong-puno ng kalingas galing sa ating mahal na Panginoon. May 4 na reglamento ang kaligtasan. Unang-una ay pananampalataya, pangalawa ay pagsisisi, pangatlo ay bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, ang pang-4 ay bautismo sa Espiritu Santo. Kailangan malaman mo ito. Ang tao ay puspos ng kasalanan. Kinakailangan niya ng pananampalataya. Kinakailangan niya ng repentance, pagsisisi. Dahil wala pong makapasok sa langit kung hindi marunong magsisi sa kasalanan. At kung walang pananampalataya, hindi kalulugdan ng ating Diyos. Kaya simple lamang, itong 3 ang iyong gagawin pagkatapos mong tanggapin ngayon si Kristo. Kilalanin ikay makasalanan, nagkaroon ka ng pananampalataya, huwag kang umuwi na hindi ka mabautisman sa tubig sa pangalan ni Jesus. Upang pag-uwi mo, ikay bago ng nilalang. Pagbalik mo rito sa Miyerkules, ating gawain. Sa Biyernes, overnight prayer, buong magdamag. Sunday uli, dahil yan ay unang linggo na ng bagong taon. Bautismuhan ka ng Espiritu Santo ng ating mahal na Panginoon. Yan nakita mo kanina, nakita ninyo kanina. Nanginginig dito sa harapan, bautismo sa Espiritu Santo. Matanggap po ninyo itong 4 na reglamento ng kaligtasan, tikit ito papuntang langit. Ito
ang titingnan ng mahal na Panginoon sa mga mananampalataya. Kaya sa ating mga webcast viewer na nandiyan, nakatuon ngayon, nangailangan ng kaligtasan, pag hindi mo masumpungan itong 4 na reglamento ng kaligtasan, I'm sorry to tell you na hindi pa katotohanan na iyong nasumpungan. Sa ating mga kapatid na narito, sa inyong pagtanggap sa ating mahal na Panginoon, lisanin ang magulong buhay, tumungo sa espiritual na buhay, banggitin ninyo ang mga panalangin ito, buksan ang inyong mga bibig, sumunod sa panalangin na aking babanggitin, sabihin ninyo, mahal na Panginoong Jesus. Sabihin ninyo, mahal na Panginoong Jesus, salamat sa araw na ito at sa Ebanghelyo ng kaligtasan. Mga patotoo aking narinig, mga papuring awit na aking narinig. Nagkaroon ako ng pananampalataya. Narito ako isang makasalanan, nagsisisi sa lahat kong kasalanan. Tinatanggap kita, mahal na Panginoong Jesucristo, na aking tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Mahal na Panginoong Jesus, patawarin mo po ako. Linisin mo ako sa aking karumihan. Hugasan mo ako ng banal na dugo na mago sa krus ng Kalbaryo. Gawin mo akong tunay na Kristiyano sa gawa at katotohanan. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap ngayon at magpakailanman. Amen and amen. Yes, my dearest Heavenly Father in heaven, my dearest Jesus Christ of Nazareth, narito mahal na Panginoon, nagsitanggap sa iyo. Kahabagan mo sila, aming mga webcast viewers na nakikinig sa amin. Patawarin mo sila sa kanilang mga kasalanan, tulungan mo silang makadalo sa aming banal na gawain. Ngayon, patawarin mo sila at isulat ang kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay diyan sa kalangitan. Gawin silang tunay na Kristiyano sa gawa't katotohanan sa pangkalahatang panalangin ng aming dearly beloved Pastor Will Distrada Almeida. Dinalangin namin ang lahat na ito sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Ngayon, maminamahal, narinig ninyo kanina, binanggit ng inyong napapakinggan dito sa pulpito, nang sabi ng Biblia, nananalangin kayo na hindi niyo alam ang inyong ipinanalangin. Kaya specific, banggitin ang inyong panalangin. Kung sakit sa puso, kung high blood, adik ka, gumagamit ka ng mga ipinagbabawal na gamot, banggitin mo. Banggitin mo sa pangalan ni Jesus, rayuma, asma, sakit sa puso, high blood, diabetes. Banggitin mo, walang imposible bilang point of contact. May kapangyarihan ng Diyos. Haliya, sumampalataya kayo, pagagalingin kayo sa inyong mga kasalanan, sa inyong mga karamdaman, patawarin kayo sa inyong mga kasalanan. Yes, my dear Heavenly Father, sa hapong ito, mahal na Panginoon, kahabagan mo kaming lahat. Alam mo ang lahat, mahal na Panginoon Jesus, na mga pangailangan ng mga anak, mga karamdaman, mga problema, mga suliranin. Hallelujah. Sa pangkalahatang panalangin ng iyong propeta, our dearly beloved Pastor Will Distrada Almeida, aming sinasaway ang mga demonyo ng karamdaman, cancer, leukemia, tuberculosis, sakit sa puso, high blood, diabetes, asthma, rayuma. Hallelujah. Ubusin po lagnat, COVID-19, malusaw ka sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Panlalamig, palulupaypay, drug addiction, pagsusugal, cast out, cast out. Hallelujah. Lahat ng mga panlalamig, palulupaypay, cast out, my beloved brethren, right now, in the mighty name of Jesus, complete healing and deliverance I pray right now, in Jesus' name, complete healing and deliverance I pray in Jesus' name, amen and amen. Hallelujah, praise the Lord. Say hallelujah, praise the Lord. Say hallelujah, praise the Lord. Maminamahal, in-experience sa inyo kanina, ang hallelujah, praise the Lord, nasa Revelation chapter 19, verse 1 and 2. Grabe, kapangyarihan, yuragan ang mga alakdan. Ang hallelujah, praise the Lord, maminamahal. Glory belongs to God. Power. Hallelujah, may kapangyarihan ka. Hallelujah. Kaya banggitin mo ito. Laging mag-hallelujah, praise the Lord. Dahil walang imposible sa ating mahal na Panginoon. Pag tumalon ka ngayon, bilang masunuring mga anak, tumalon 3 beses sabay sigaw, hallelujah, praise the Lord. Lahat ng inyong hinihiling, ang kinininyong pamasko, galing sa mahal na Panginoon. In Jesus' name.
Sabay-sabay tayo tumanon 3 beses. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Palakpakan po natin ating mga Panginoon. Sabihin natin, I love you, my dearest Jesus. I love you, my dearest Jesus. We love you so much, my dearest Jesus. We give all the glory and honor to thee, the word great, worthy to be praised forever and ever. Merry Christmas ulit, maminamahal, and advance. Happy, happy New Year. Praise the Lord. Glory to God. Brother Noel. Purihin natin mo napakabait at pinakamamalabayan ng Yesu Kristo. God bless you, beloved ordained preachers. Pinagpalang mensahe ng kaligtasan. Mga minamahal ko, hallelujah. Kompleto mga minamahal ko mensahe ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Sa habang ito mga minamahal ko, hallelujah, patungkol po mga minamahal ko sa kahalagahan ng pagpapatawad. Mga minamahal ko, purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Yesu Kristo. At tayo na po ay darako sa kasunod na bahagi ang announcement, mga minamahal ko, mahalaga announcement, mga minamahal ko, at sandali na lamang po ito, mga minamahal ko, at tapos na yung ating pong spiritual, mga minamahal ko na message, mga minamahal ko, amen. Pagkatapos po ng ating pong banal na gawain, meron po tayong mga pagsasalusaluhan. Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Yung physical nourishment naman ng ating pong mga katawan, mga minamahal. At tayo po mga minamahal ko, ikukuha ng atin pong hindi special offering, mga minamahal ko. Amen? Sapagkat ngayon po ay nagdadaos po tayo ng ating pong Christmas Thanksgiving, ay atin pong mga minamahal ko tatanggapin, ibibigay, mga minamahal ko, aming tatanggapin dito sa pulpito, mga minamahal ko, yung mga alay pasasalamat, mga minamahal ko, na sa isang buong taon, mga minamahal ko, nariyan, mga minamahal ko, hallelujah, despite the pandemic, mga minamahal, tayo po mga minamahal ko, hallelujah, ay itinaguyod, amen, ng Panginoon. Nag-provide ang ating dakilang Diyos sa lahat ng ating po mga pangangailangan. Kaya we survive, mga minamahal ko, hallelujah, itong pandemic na ito na going 10 months na tayo. Di po ba mga minamahal ko? Tatawid na tayo ng 2021, mga minamahal ko, taglay po natin ang kalusugan, mga minamahal, amen, na galing sa Kanya, mga minamahal ko, hallelujah. Alam niyo po, yung mga mayayamang tao, mga minamahal ko, nung dinapuan ng virus na ito, gumastos, mga minamahal ko, ng di kawasang halaga ng salapi. By the millions po ang kanilang mga expenditures, mga minamahal ko, sa ospital. Pero ang mga anak ng Diyos, mga minamahal ko, hallelujah, ni isang singkong duling, mga minamahal ko, amen, walang ginastos sapagkat protektodo ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Yesu Kristo. Kaya bilang pagpapasalamat, mga minamahal ko, amen, nagkaloob ng alternative, mga minamahal ko, hallelujah, alternatibong pagkakitaan, mga minamahal ko, ang mahal ng Panginoon, amen. Huwag natin sabihin, mga minamahal ko, hallelujah, hindi tayo, mga minamahal ko, hallelujah, talagang tinulungan ng mahal ng Panginoon na talagang tuloy-tuloy na maapektuhan ang ating pong mga kabuhayan. Amen? May mga nagsasabi rito, mga minamahal ko, hallelujah, na nung sila po, mga minamahal ko, mawalan ng trabaho bilang driver, tsuper, mga minamahal, sapagat suspendido po ang public transportation, walang kita ang mga hanay ng mga drivers, mga minamahal ko, ang sabi niya, mga minamahal ko, nagkaloob ang Panginoon ng ibang mapagkakakitaan. Kaya mga minamahal ko, talagang ang kanya pong pangangailangan, amen, siya at ng kanyang buong sambahiyan, mga minamahal ko, provide ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya saan man tayo, mga minamahal ko, guminhawa. Amen? Amen? Tayo po, mga minamahal ko, hindi naman po nawalan ng trabaho. Amen? Hindi tayo na tanggal sa ating pong mga kumpanya. Nag-work from home po tayo, mga minamahal. Amen? Nakatanggap din na pa naman tayo, mga minamahal ko, ng ating pong mga bonuses, mga 13-month pays, mga minamahal ko. Amen? Out of that, mga minamahal ko, hallelujah, ng mga pagpapala ay atin pong ipagkakalob ngayon, mga minamahal ko, bilang alay pasasalamat, handog pasasalamat sa ating dakilang Diyos, mga minamahal ko. Na bagamat very challenging itong 2020 na ito, mga minamahal ko, but still, mga minamahal ko, hallelujah, God did not leave us. God did not forsake us. Amen. Kaya isang mga minamahal ko, talagang
Amen? Ano bang maisip po natin mga minamahal ko? Dapat po natin talagang pasalamatan ating pong pinakamamahal ang Panginoon Jesucristo. Kaya mga minamahal ko, hallelujah. I-update lamang po natin ang ating pong mga nalikom na mga halaga kaugnay po sa ating special offering sapagkat ang ating pong banal na iglesia ngayon, mga minamahal ko, ay nangangalap ng pondo para tayo po'y makabili ng ating pong power generator, mga minamahal, para masolusyonan po mga minamahal ko yung mga power interruptions, mga minamahal ko, hindi po maabala, ma-delay ang gawain ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. At nung kailangang i-update mga minamahal, from October 23 to December 18, mga minamahal ko, tayo po'y nakakalap na ng halagang 31,433. Last December 20, that was Sunday, tayo po'y nakakuha ng 651. Wednesday, 261. December 25, last Friday ay 285. Kaya't meron po tayong cash on hand ngayon, mga minamahal ko, na 32,630 pesos, mga minamahal ko. Medyo malayo-layo pa, mga minamahal ko, sapagkat ang ating pong bibilihing generator, mga minamahal ko, ay yung medyo mataas ang kanyang kapasidad, mga minamahal ko, para talagang lahat po ng ating mga instrumento, mga lightings po natin dito, mga minamahal ko, hallelujah, ay talagang mga minamahal ko, hallelujah, hindi po magkulang, mga minamahal ko, madala po niya lahat. Palakpakan po natin ating pong pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya update lamang po ito, mga minamahal ko, ang ating pong ibibigay sa mga minamahal ng oras na ito, mga minamahal ko, yung ating pong handog pasasalamat, mga minamahal ko, bilang mga minamahal ko, hallelujah, pagpapakita ng ating pong pagmamahal sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, amen? Nasa isang buong taon, mga minamahal ko, dumating ang pandemic, dumating ang mga hamon, mga minamahal ko, hallelujah, pero still, mga minamahal ko, hallelujah, tayo po, mga minamahal ko, patuloy na itinaguyod ang mga Panginoon, hallelujah, sa ating mga pangailangan. Narito po, mga minamahal, ang ating pong beloved brother Marlon de Vera upang ipanalangin po yung mga minamahal, ang ating pong pagkakaloob ng ating pong mga handog, pasasalamat sa ating dakilang Diyos. Praise the Lord. Amen. God bless po sa ating pong beloved elder. Tayo po yung sama-samang manalangin. Hallelujah. Dakilaw palang Diyos sa pangalan mo ng Jesus. Maraming salamat, mahal Panginoon. Narito kami sa ipagkaloob ng aming pong handog. Pasasalamat, mahal Panginoon. Sa buong taon, mahal Panginoon. Sa pamagitan nito, aming ipinapabot sa iyo, mahal Panginoon, ang aming taus-pusong pasalamat. Marapati mo, mahal Panginoon, ang aming ipagkaloob na ito, mahal Panginoon. Ay papakita mo, Panginoon, ang gayon na lamang ang pag-iingat mo sa amin. Ano man ang aming kinaharap, patuloy na kaharapin, Mala Panginoon. Patuloy ka na puprovide sa lahat na aming pangailangan, Mala Panginoon. Sa paglangis, Mala Panginoon, sa lahat ng aming tinatangkilik, Mala Panginoon. Inaalagaan, Mala Panginoon. Hayupan man, Mala Panginoon, na aming ito pagkaloob. Maraming salamat, tanggapin mo ito, Mala Panginoon, mula sa aming mga puso, Mala Panginoon. Ibalik mo, Mala Panginoon, ang pangalan ito higit pa sa aming pangailangan. Million times, trillion times, higit. Ito po ang aming sauprang sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord.
Panginoon magbalik sa atin, magpala ng higit at higit, mga minamahal ko, hallelujah, sa ating pong handog pasasalamat, hallelujah, sa buong isang taon na ito, mga minamahal ko. At patuloy tayo sa ating mga regular announcements, mga minamahal ko. Patuloy po, mga minamahal ko, ang ating pong schedule ng ating pong pananambahan every Wednesday, Friday, and Sunday, mga minamahal ko, hallelujah. At sa darating na Miyerkules, mga minamahal ko, hallelujah, ay January 30 yan, December 30, mga minamahal ko, I mean. At itong mga minamahal ko midweek service po natin, mga minamahal ko, ay nag-start po tayo dito ng alauna hanggang alas 5:30 ng hapon. Dito pa rin po sa ating pong address. Ang address po natin dito ay Barangay Mamarlao, along Palaming Road, San Carlos City, Pangasinan. Purihin natin ang pinakamamahal Panginoon. At sa darating na Friday, ang Friday po, mga minamahal ko, ay unang araw ng bagong taon. Amen? January 1, 2021, mga minamahal ko. So, let's start the new year, mga minamahal ko, na tayo po ay narito sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Amen? Para talagang bumuhos, mga minamahal ko, halal dumaloy ang masaganang pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoon, ay talagang we see to it, mga minamahal ko, na huwag tayong mawawala sa unang araw ng bagong taon, mga minamahal ko. Hallelujah! January 1, 2021, narito tayo sa ating pong overnight worship, mga minamahal. At linggo, mga minamahal ko, yung ating pong oras, mga minamahal ko, hallelujah, alas 9 po ng umaga, at tayo po natatapos ng alas 3 o umaabot po tayo ng alas 4 sapagkat ngayon po ay ating pong Christmas Thanksgiving Day, kaya medyo nag-extend po tayo ng kaunting oras, mga minamahal ko. Yung ating pong Friday overnight prayer, mga minamahal ko, alas 9 po yan ng gabi, mga minamahal ko, ng Friday, at natatapos po tayo ng alas 6 ng umaga ng Sabado. At meron pa rin, mga minamahal ko, yung atin pong patuloy na Bible study, mga minamahal ko, dyan sa may Barangay Tibag, mga minamahal ko, hallelujah, sa may Benitez Residence, mga minamahal ko. Tuwing Martes po yan, mga minamahal, alas 2 hanggang, mga minamahal ko, alas 6 ng hapon, mga minamahal. At patuloy po natin suportahan, mag-invite po tayo ng mga visitors, mga minamahal ko, hallelujah, upang magsilbing pintuan yan, daan para atin din pong madala dito sa ating pong gawain dito sa ating pong church dito sa may San Carlos City, mga minamahal. Purihin natin yung pinakamamahal ng Panginoon, hallelujah. Meron po tayong lay hands, at sa mga katanungan, mga minamahal ko, hallelujah, na gusto nyo pong hingan po, mga minamahal ko, ng makadiyos na payo, godly advice. Mga minamahal ko, handa po kayong paglingkuran ng ating beloved ordained preacher, mga minamahal ko, sa kanyang luhuran, sa may preachers area. At sa mga beloved sisters naman, mga minamahal ko, nariyan ating beloved sister Vines, sisters information, para bigyan kayo, mga minamahal ko, ng tamang payo, mga minamahal ko, sa mga inyong katanungan o anumang issue, concern, mga minamahal ko, hallelujah, na sa spiritual na bagay. Purihin natin yung pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. At sa ating pong pagsasalu-saluhan, mga minamahal ko, amen, ay atin na rin pong ipanalangin mamaya sa ating pong closing prayer. Amen. Isama na po natin, mga minamahal ko, hallelujah. Lahat po muna ay pumalakpak sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. At muli, mga minamahal ko, hallelujah, a very Merry Christmas. Amen. And advance prosperous New Year, mga minamahal, sa ating po lahat, mga minamahal ko. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Narito po ang pong beloved Brother Alvin Reyes para sa ating closing prayer, at kasama na rin po ang pagpapanalangin sa ating pong pagpapala, mga minamahal ko, na ating pong mapagsasalo-saluhan ngayon pong Thanksgiving Day na ito. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Let us pray. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakil mapagpala namin, Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo, sa unang dalayan po ng aming minamahal ginagalang Bangilista Pastor Rubeldi Estrada Almeida, lubos-labis po kami nagpupuri pasalamat, malapayang Jesus, sa matagumpay na pagdaraos ng aming Christmas Thanksgiving sa araw na ito. Malapayang Jesus na yung pinagpala at nilangisan mula sa mga papuring awitin, joyful, solemn, sa mga buhay na patutuo na inihayag ng pinagpalang mga anak, hallelujah, sa mga papuring awitin, alay sa iyo,
iyo ng pinagpalang mga awit sa pagkilos mo sa aming kaligitnaan, sa iyong Santong Espiritu nagbigay kagalakan sa aming mga puso, sa pagbibigay namin kasampung bahagi, tandog susi ng pagpapala, maging sa aming special offering, higit sa lahat, marami pong salamat, pumalapeng sa paglangis mo sa iyong banal na salita na nagsilbing pagkain ng aming nagugutom na kaluluwa. Maraming salamat po sa tagumpay na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin at sa aming pansamantalang pag-iwahiwalay. Malapeng Jesus, patuloy mo po kami pag-ingatan, ihatid mo po kami ng maluwalhati sa kanya-kanya naming tahanan, o Malapeng Jesus, at manatili po sa amin ang iyong pag-ibig, ang iyong matamis at banal na presensya. Patuloy mo po kami balik sa iyong banal na gawain, Miyerkules, Biyernes at Linggo, at patuloy mo po kaming panghawakan, Malapeng Jesus, at amin din pong idinadalangin ang aming pagsasalusaluhang breaking, pagkain na inihanda, Malapeng Jesus, na inihanda para sa amin sa araw na ito. Kami iyong binusog sa spiritual, hallelujah, at muling bubusugin ang aming physical, hallelujah. Marami pong salamat. Basbasan mo po ito, pagpalain, magsilbing kalakasan, kalusugan ng aming physical na panawan. Ibalik mo po ng billion times sa pagpapalang ito, Malapeng Jesus. In Jesus' mighty name we pray. Amen.